Good evening po. Praise God na po. At purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling magkakasama-sama na naman sa another soaking. No? At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Sa aming pong pagbababad, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, kami po ay samahan mo. Tulungan mo po kami na kami po ay maunawaan namin kung ano man po, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan sa gabing ito. At Lord, tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw makita, boses mo ang marinig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging yung mga kapatid na naka-join sa FB Live, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yung pong message natin ngayon is about, ito po related to. Related to kung nag-join kayo kagabi. Kung nag-join kayo kagabi sa Bible study, yung message sa Bible study kagabi is about pray without ceasing. No, sa Luke 18 'yon, no, sa Luke 18:1. Ngayon, ito naman pag-aaralan natin ngayong gabi, dito naman to sa Psalm 139. Sa 139. Ito po ay pinamagatang kong God hears all our prayers, no? Lahat ng panalangin natin dinidinig ng Panginoon. Walang panalangin na hindi dininig ng Panginoon. Lahat dininig ng Panginoon ang panalangin natin. Ano po? Kung meron po kayong cellphone, may Bible po kayo, sundan niyo po ako kasi wala po tayong ngayon, no? Live screen. So, sabi po dito sa Psalm 139 verse 1. Ito yung prayer ni King David during the time na nanalangin siya. Dito, sinasabi kasi ni King David dito na yung Panginoon ay nasa lahat ng dako, no? Nasa lahat ng dako ang Panginoon. Ibig sabihin, kung nasa lahat ng dako, saan man tayo naroroon, nandoon ang Panginoon. At sinasabi niya rin dito na nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay. Walang bagay na maililihim tayo, no? Wala tayong maililihim sa harap ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon dahil ibinigay niya sa atin itong kanyang salita, no? Sabi dito sa Psalm 139 verse 1, sabi rito, ako'y iyong sinisiyasat. No? Sabi, ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ibig sabihin nito, sa mga sandaling ito, kung ano man yung laman ng ating puso, laman ng ating isipan, alam ng ating Panginoon. Ano po? Hindi natin may lilihim, hindi natin may tatago yan sa ating Panginoon. Sa verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Ano po? Hindi nalilingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Alam ng Panginoon kung ano po ang laman ng ating mga isipan ngayon. Ano po? Ako'y iyong nakikita. Totoo po yan. Ako'y iyong nakikita. Gumagawa ka o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ginawa mo kahapon, ginawa mo nung kakaraang linggo, ginawa mo nung isang buwan, lahat yon alam ng Panginoon. Maging yung ginagawa mo pagpahaga ngayon, alam ng Panginoon. Hindi po natin maililihim sa Panginoon. Pero hindi po yun ang ating topic, no? Introduction pa lang po yun. Kasi para makita nyo na, makita natin dito na kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. Ang ibig sabihin diyan, walang hanggan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po? Pero po ang ating topic ngayon sa Psalm 139 verse 4. Ano po? Sabi dito sa Psalm 139 verse 4, ano po?
Di pa ako umiimik. Ang ibig sabihin dito, hindi pa ako umiimik. Ibig sabihin, wala ka pang sinasabi. Ano po? Wala ka pang sinasabi. Yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat yon. Ang ibig sabihin, hindi mo pa sinasabi, pero alam na ng Panginoon kung ano yung iyong sasabihin. Alam na ng Panginoon kung ano ang iyong idadalangin. Di ba? Lahat ay di malilihim. Ibig sabihin, wala tayong may lilihim sa ating Panginoon. Kung titingnan natin dito, ano po, sabi dito, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano po? Lahat ng bagay sa ating buhay, alam ng Panginoon. Wala tayong may lilihim. So, bago pa tayo dumako sa ating pananalangin, bago pa tayo dumulog sa Panginoon sa pananalangin, alam na ng Panginoon kung ano yung sasabihin mo sa Kanya. No? In advance. Kumbaga sa hindi mo pa binubukas ang bibig mo, hindi mo pa, wala ka pang sinasabi, pero alam na ng Panginoon kung ano yung sasabihin mo sa Kanya. No? Kaya, pag sinabi mo sa Panginoon, yung isang bagay, kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, alam kagad ng Panginoon kung yung ipapanalangin mo ay tama o mali. Yung bang ipapanalangin mo ay naaayon sa Kanyang kalooban o hindi. Kaya diyan, nalalaman ng Panginoon, ito ay nagpapatunay lamang na naririnig ng Panginoon. No? Hindi pa man natin sinasabi, pero alam na ng Panginoon. Pero pag tayo ay nagsalita na sa harap ng Panginoon, nadidinig niya anuman ang ating sinasabi. No? Nadidinig ng Panginoon, narinig ng Panginoon, Diyos ang bawat panalangin ng ating idinudulog sa Kanya. Sino po ang makapagsabi rito na meron siyang panalangin na hindi sinagot ng Panginoon? Lahat po ng panalangin natin, sinasagot ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Kasi kung minsan, bakit nga, ayon nga sa sinasabi kagabi, na bakit yung panalangin natin, bakit kung minsan hindi nasasagot. Tingnan nyo na lamang. Ang Panginoon kasi, every time na tayo po ay nananalangin sa Panginoon, ang Panginoon meron siyang sariling proseso para sagutin yung ating panalangin. Meron bang nag-apply ng trabaho na pag-apply mo, tanggap ka na agad? Di ba hindi? Di ba? Dumadaan lahat sa proseso ang lahat ng bagay. Maging sa pag-aaral, lahat ng bagay dumadaan. Pagka nagdumaan ka sa examination, sasabihin makagad sa iyo na, pasado ka na. Pwede ba yung ganon? Di ba hindi? Lahat dadaan sa proseso. Ganon din naman ang panalangin natin sa ating Panginoon. Lahat dumadaan sa proseso ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pag-aatubiling lumapit sa Panginoon, no? Kasi alam natin na nadidinig ng Panginoon yung ating panalangin, di ba? Ibig sabihin, kung alam natin na nadidinig ng Panginoon yung ating panalangin, mas lalo tayong higit na lumapit sa Panginoon dahil alam natin na pinakihinggan niya tayo. Di ba? So, sa paglapit natin sa Panginoon, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Panginoon dahil alam natin na dinidinig niya ang ating panalangin. Sabi po diyan sa 1 John 5:14, no? 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kung naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya, kung minsan, sabi nga yung ganyan, ba't ang tagal ko nang nananalangin, pero bakit hindi sumasagot ang Panginoon? Inaabot na ng ilang taon yung panalangin ko, pero hindi ko nakikita yung kasagutan ng Panginoon. Meron ako naging kasama na nakasama ko, na testimony ko na to, nakulong sa Saudi, nakulong kami. Yung taong kasama kong nakulong, 20 years na siyang ipinagpipray ng asawa niya. Isipin niyo kung gaano katagal yung 20 years na ipinagpipray ng asawa niya na magbago yung asawa niya.
Sa loob ng 20 taon, hindi nakaranas ng pagbabago. Pero nung nakulong siya, doon nalaman niya na lahat pala nung ginagawa niya ay mali. So, ibig sabihin, nung tumanggap siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon, inamin niya lahat ng kamalian niya, ang asawa niya, ganun na lamang ang pasasalamat. Kasi sa loob ng 20 taon na ipinapanalangin, tumugon ang Panginoon. Ibig sabihin, bakit inabot ng ganung katagal? Di ba? Bakit inabot ng ganung katagal yung prayer ng asawa niya na bago sumagot ang Panginoon? Kasi, di ba kagaya ng sinabi natin dito na sa verse 1 pa lang, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Alam ng Panginoon kung paano kanya babaguhin, kung paano kanya aayusin ang buhay mo. Ikaw ba, meron ba ditong nagkaroon ng bisyo? Lahat tayo nagkaroon ng bisyo. Even me, may mga bisyo ako nung araw. Pero kung sasabihin kong tinanggal ko yung bisyo ko sa sarili ko, ginagawa kong sinungaling ang Diyos. Di ba? Ginagawa kong sinungaling ang Diyos. Dahil yung bisyo ko, kung sino man yung mga bisyo, may mga kapatiran tayo na bago, na wala yung bisyo, hindi sa sarili naming kalooban ang ginawa namin para matanggal yung bisyo, kundi sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kasi kung ako lamang, sasabihin ko, hindi na ako maninigarilyo. Di ba? Kaya ko sabihin yun hindi na ako iinom. Pero pagdating ng mga 1 linggo, andyan na naman uli, babalik na naman. Ibig sabihin, walang permanente, hindi permanenteng matanggal yung anuman yung bisyo mo. Maliban na lamang kung talagang ayaw mo magpabago sa Panginoon. Di ba? Kung talagang ayaw mo magpabago sa Panginoon, walang magagawa ang Panginoon kasi ayaw mo eh. Di ba? Ayaw mo magpabago sa Kanya. Pero kung ikaw ay willing kang magpabago sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon na mabago ka. No? Ganon din naman tayo. Kaya dito, sabi rito na hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Panginoon kasi alam natin na ang lahat ng bagay ay binibigay ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Lahat ng kahilingan natin, binibigay ng Panginoon. Maaring gagawin natin sinungaling ang Panginoon pag sinabi nating hindi binibigay ng Panginoon yung kahilingan natin. Hindi po ba? Lahat ng panalangin natin, lahat ng kahilingan natin, ibinibigay ng Panginoon. Kaya lang, yun ay naaayon sa Kanyang tamang kalooban. No? Unang-una, hindi natin hawak ang karunungan ng Panginoon. Sabi nga, ang isang araw sa atin, 1,000 taon, di ba? 1,000 taon sa Panginoon, sa atin. Ganon din. Kaya, bagamat nadidinig ng Diyos ang ating panalangin, ito'y hindi natin natatanggap. Bakit hindi natin natatanggap? Bagamat sinasabi dito, di ba? Dinidinig ng Panginoon yung panalangin natin. Pero bakit pag tayo ay nananalangin, hindi natin natatanggap yung ating ipinapanalangin sa Panginoon? Di ba? Bakit hindi natin natatanggap? Ano ang nagiging dahilan? Sabi sa James 4:3 po, sabi sa James 4:3, sabi diyan, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Ibig sabihin, mananalangin ka sa Panginoon, pero hindi tama yung puso mo doon sa ipinapanalangin mo. Paano ka? Meron ba nag-apply ng trabaho? Ang vacant position, electrician, karpintero ka o kaya tubero ka, matatanggap ka kaya? Di ba hindi? Di ba? Siyempre, kung ano yung vacant position mo, kailangan ng engineer. Kung engineer ka, depende pa rin sa pagiging engineer. Di ba? Kung karpintero ka, depende pa rin sa pagiging karpintero. Hindi pag sinabing karpintero, okay na yun. Kaya ganoon din naman sa atin. Sa ating pananalangin, tinitingnan pa rin ng Panginoon, nalalaman pa rin ng Panginoon kung tama yung ating motibo sa ating mga ipinapanalangin. Ano po? Minsan, sabi nga, nagtapos ako ng engineer.
Sabihin natin, nagtapos ako ng electrical engineer, pero bakit ang kinabagsakan ko, logistic, di ba, sa material. Bakit naging ganon? Di ba? Minsan, sinasabi mo na seaman ka, di ba? Pero bumagsak ka, mangingisda ka na lang, di ba? Hindi ka na, yung pagiging seaman mo, bumagsak ka sa pagiging mangingisda, di ba? Kaya ganon. Oy, kaya sorry ah. Kaya nga tayo pag humingi tayo sa Panginoon, tingnan natin kung tama yung panalangin natin, 'di ba? Tingnan natin kung tama ba yung kalooban yung umaayon tayo sa kalooban ng Panginoon, no? Kaya punta po tayo sa Psalm 91:15. Sabi po rito, no? Kapag sila'y tumawag, ibig sabihin to, sila'y general na, di ba? Lahat na tayo. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Ibig sabihin, hindi lamang ako, kundi lahat tayo. Pag tayo ay tumatawag sa Panginoon, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Anuman ang ating hinihiling sa Kanya. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Sino po ba yung may mga problema rito na nalutas niya sa sarili niyang pamamaraan? May nagtataas ng kamay sa likod. May problema raw siya. Pero inaayos na ng Panginoon yan. Kaya maging maging bukas ang puso natin sa Panginoon. Pag sinabing, yung iba nga dyan may problema pero nahihiya magtaas ng kamay. Dahil ayaw aminin na may problema siya. Bakit ka mahihiya kung may problema ka, di ba? Ano ang dapat tayong kahiya kung may problema tayo? Di ba? Mas maganda nga yung inaamin natin. At least kung merong mang hipuin ng Panginoon, merong tutulong sa atin. Di ba? Merong nag-o-open sa atin. Kaya dito, sabi dito, kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Isipin nyo kung gaano kabuti ang Panginoon, no? Ibig sabihin, nandoon pa rin na tayo ay tinutulungan na ng Panginoon sa mga problema natin, tayo pa rin ay pinararangalan ng Panginoon. Di ba? Isipin nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. No? Sabi niya sa 1 Peter 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Ang mga mata ng Panginoon, ibig sabihin, mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Sa kanilang pagdaing, siya ay nakikinig, ngunit sa mga masama, siya ay tumatalikod. Ang ibig sabihin dyan, sa matuwid nakatingin ang Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon kung tama yung ating ginagawa. Kaya nga titingnan dyan yung unang natin dito yan yung yung verse 1 pa lang sinasabi dyan, ako'y iyong sinisiyasat. Di ba? Ako'y iyong sinisiyasat. Pag sinabing ako'y iyong sinisiyasat, ang ibig sabihin dyan ng salitang ito, ako'y iyong sinisiyasat, tinitingnan ng Panginoon yung buhay mo. Di ba? Tinitingnan ng Panginoon kung ano ang buhay na meron ka. Kasi gano'n si Haring David Ibig sabihin, kay Haring David, sa kanyang pananalangin, lagi niyang binibigyan ng atensyon ng Panginoon. Lagi niyang ini-appreciate niya lagi yung ginagawa ng Panginoon sa kanya. No? Sabi dito, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon, sa kanilang pagdaing siya ay nakikinig, ngunit sa mga masama ay tumatalikod. Laging nakatuon sa atin ng Panginoon. Hindi niyo ba napapansin na kung minsan meron kang dinadalang problema sa araw na ito? May problema ka. Pero bigla na lang makikita mo na
natapos yung problema mo na hindi mo na ni-expect na matatapos siya? Sino po yung naka-experience na ng ganun dito? Na meron kang dinadalang problema, pero may mga ilang oras nakita-kita mo na wala na yung problema mo na, lumipas na, dumaan na, parang walang nangyari. Sino po ba yung nakaranas ng ganun dito? Sabihin, walang nakaranas ng ganun na merong ginawa ang Panginoon sa atin. Hindi natin naranasan yung ganun na hindi natin naranasan na tayo ay dininig ng Panginoon sa panalangin natin. Kasi lahat ng panalangin natin dinidinig. Alam nyo, meron akong pinag-pray. Purihin ang Panginoon. No? Meron akong pinag-pray. Hindi ko inaangkin yung karangalan ng Panginoon. No? Binibigay ko sa Panginoon yung papuri at pasasalamat sa Kanya kasi yung taong ipinag-pray ko, tinulungan ng Panginoon, hindi ako. Ibig sabihin, kung tama talaga yung motibo natin sa pinapanalangin natin, meron at merong ginagawa ang ating Panginoon. No? Kaya sa pananalangin natin, tandaan nyo lagi, kapag tayo ay nananalangin at merong naghumiling sa atin ng panalangin at merong gumaling o merong naayos, huwag nating angkinin yung karangalan ng Panginoon. No? Lagi nating ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Kasi siya ang gumagawa nun, hindi tayo. No? Siya ang gumagawa nun, hindi tayo. Kaya kung meron mang kayong ipinapanalangin at gumaling, purihin ang Panginoon. Kasi ginawa ng Panginoon yung tamang pagdulog mo sa Kanya. Ibig sabihin, yung tamang pagdulog, yung tamang approach mo sa Panginoon. Kasi merong ipinapanalangin na panalangin mo ng panalangin pero hindi gumagaling, walang nangyayari. Bakit? Mali yung approach ng pananalangin mo sa Kanya. Kinakailangan maging tama yung pananalangin natin sa Kanya. Kaya kung ano man yung mga ipinapanalangin natin sa Panginoon at sinasagot ng Panginoon, lagi nating ibabalik sa Panginoon yung karangalan para sa Kanya. No? Sa Kanya yun eh. Kasi siya ang gumagawa nun, hindi naman tayo eh. No? Ginagamit lang tayong instrumento ng Panginoon para mangyari yung bagay na gusto nating mangyari. No? Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya ay Kanyang tinutugon. Ito po yung sinasabi ko, no? Bawat kailangan ng taong tapat, ano po? At may takot sa Kanya, tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila, di ba? Hinahango sila. Ibig sabihin, kung tapat talaga tayo sa ating paglapit sa Panginoon, una-una kasi yung katapatan natin sa ating Panginoon. Every time we pray, ang tinatawag yan, habang tayo ay nananalangin, yung ating relationship sa Panginoon na pagtitibay. Alam niyo po ba yun? Na pagtitibay, habang tayo ay nananalangin sa Panginoon, na pagtitibay yung ating relasyon sa ating Panginoon. No? At habang tayo ay dumudulog sa Panginoon, nandoon na lumalaki yung ating takot sa Kanya. Bakit tayo nagkakaroon ng takot sa Panginoon? Takot tayong magkasala. Di ba? Takot tayong magkamali. Di ba? Takot tayong makagawa ng mga kamalian. Kaya nagkakaroon tayo ng, kaya yung may mga takot sa Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin yung mga kapatid, yung mga taong merong talagang takot sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay may takot sa Panginoon, hindi mo na gagawin pa kung ano yung ginagawa mo pa dati. Di ba? Hindi mo na gagawin yun. Kasi, bakit kung ikaw ay may takot sa Panginoon, kinakailangan mo bang gawin yung mga bagay na ginagawa mo pa? Hindi na, di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka pa rin nagbabago. Wala pa rin pagbabago na nangyayari sa buhay ng bawat isa kung ganun pa rin tayo, no? Patient. Patient. Pag sinabing patient, ano ba yung patient? Yung pagpapasensya.
Una-una, yung patient natin, waiting for God answer. Every time na tayo ay nananalangin, matuto tayong maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Hindi yung panahon natin. Kasi meron nananalangin dyan, no? Meron tayong pinapanalangin, naiinip na, no? Isang linggo mo palang pinapanalangin, naiinip ka na kagad. So yun nga, sinabi ko kanina sa inyo, 20 years nga siyang nanalangin. Pero matyaga siya naghintay sa Panginoon. Matyaga niyang hinintay yung kasagutan ng Panginoon doon sa kanyang ipinapanalangin. Meron at merong nangyayari, di po ba? Meron at merong nangyayari. Maging mapanuri kayo. Maging mapanuri kayo. Every time na meron kayo ipinagpipray, maging observant kayo doon sa taong ipinagpipray nyo. Makikita nyo, merong pagbabagong ginagawa ang Panginoon kung sino man yung ipinagpipray nyo. Merong ginagawa ang Panginoon, meron at merong nangyayari doon sa buhay na tao, buhay nung taong ipinagpipray nyo. Makikita nyo, meron nangyayari. Huwag natin gawing sinungaling ang Panginoon. Meron at merong nangyayari. Ano po? Sabi dito sa Psalm 37, verse 7. Psalm 37, verse 7, sabi niya rito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Pumanatag ka. Kung ikaw ay meron mang dinadalang problema, kapag ikaw ay dumulog at lumapit sa Panginoon at ikaw ay nananalangin, matapos kang manalangin, ipanatag mo yung kalooban mo, magtiwala ka sa Panginoon na yung panalangin mo ay sinagot na ng Panginoon. Kaya sinasabi rito na sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Hintay mo yung tamang kalooban ng Panginoon. Darating at darating yan. Kasi maraming nananalangin, may mga napapahamak pa. Bakit ko nasabing napapahamak pa? Merong mga nananalangin, hindi makapaghintay. Kuminsan akala nila yung panalangin nila, tinugon ng Panginoon. Lord, thank you. You answer my prayer. Pero mali pala. Bakit? Nananalangin ng financial, nananalangin ng financial blessing. Ano ang gagawin? Hindi makakapaghintay. Gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan kung kanino pupunta. Manghihiram. Akala niya, binili siya ng Panginoon. Pero hindi niya alam, dahil sa kawalan niya ng katyagaan, maghintay, nanghiram siya. Ano nangyari? Nanghiram siya, mayroon pa siyang tubong babayaran. Di ba? Kaya yun yung napapahamak. Imbis na maghintay sa Panginoon, parang ano yan eh, parang yung mga bata, yung mga estudyante na nag-aaral. Kung ikaw estudyante ka na wala kang tiyaga na mag-aral, pabanding-banding ka sa pag-aaral mo, palagi mo ba gagraduate ka? Hindi, di ba? Kaya mapalad yung mga bata, yung mga nag-aaral na nagiging matyaga sila. Nakikita natin dyan, may mga mahihirap, sobrang hirap, pero nakakapagpag-graduate ng anak. Di ba? Bakit? Nagiging matyaga sila eh. Nagiging ano sila, yung patient nila nandoon. Di ba? Meron silang goal. Tinatawag doon, meron silang goal na gusto nilang abutin. Meron silang pangarap na gusto nilang maabot. Kaya yung mga nakaka-graduate na gano'n, yung mga nakakapagtapos, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila kasi meron silang pinapangarap sa buhay nila. Meron silang magandang pangarap, no? Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umulad man sila. Marami dyan, totoo yun, di ba? Marami dyan, kahit Kristiyano, nandoon pa rin. May mga naiinggit pa rin. Na pag meron nakikitang gumiginhawa, nandoon pa rin na naiinggit siya. Di ba? Naiinggit pa rin siya na
i-question nyo ngayon sa Panginoon yun. Lord, bakit siya? Binibless mo lagi, ako hindi. Di ba? Kino-question lagi ang Panginoon. Laging tinatanong ang Panginoon. No? Wag nating ko-questionin ang Panginoon. Wag natin siyang tatanungin. Wag tayong magsasalita ng mga bagay na alam natin na ikasasama ng loob ng Panginoon. Kasi every time na kino-question natin siya, bumababa ang pagtingin natin sa Panginoon. Para bang ang tingin natin sa Kanya ay ordinaryong tao na lamang. Nakatulad natin na, Panginoon, bakit siya lagi mo siyang binibless, ako hindi? Panginoon, bakit siya ganito, bakit ako hindi? Laging ganun. Lagi na, huwag natin kukwestiyonin ng Panginoon. May sariling pamamaraan ng Panginoon para sa atin. No? May sariling paraan ng Panginoon para sa buhay natin. Kaya sinasabi nga rito na huwag mong kainggitan yung gumiginhawa. Di ba? Kung siya ay lagi nakakatanggap ng blessing, mag-pray ka sa Panginoon para magkaroon ka rin ng blessing. Di ba? Kaya huwag mong kaiinggitan yung iba na kung sila man ay umuunlad, no? Dahil maraming umuunlad dahil sila yung nagsisikap. Nagsisikap sila. Ecclesiastes 3:1. Sabi dito, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Inaangkop niya. Inaangkop. Ibig sabihin, ito ay inilalagay ng Panginoon doon sa tamang panahon na naaayon sa Kanya, hindi sa panahon natin. Kung tayo man ay nananalangin sa Panginoon, hindi yung panahon natin ang dinidinig ng Panginoon, kundi ang dinidinig ng Panginoon, yung sarili niyang pamamaraan. Kaya dito, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Po, tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya hindi kayang unawain ng tao magpahanggang ngayon. Hindi kayang unawain ng tao kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito na. Kaya marami pa rin yung talagang nananalangin na nandun pa rin yung pagkainip talaga. Marami pa rin. Pray some more. Manalangin ka na manalangin. No? Manalangin ka na manalangin. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17. No po? 5:17. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong manalangin. Palagi kayong manalangin. Bakit sinasabi sa atin to? Palagi tayong manalangin. Di ba? Bakit lagi itinuturo sa atin to para palagi kayong manalangin? Ibig sabihin, ito ay reminder sa atin lagi. Nire-remind tayo lagi ng Panginoon na huwag kang manghinawa, kagaya yung message kagabi. Di ba? Pray without ceasing. Di ba? Huwag kang manghinawa sa pananalangin. Manalangin ka na manalangin sa Panginoon. No? Pero sa pananalangin mo, dapat tamang pananalangin. Hindi yung basta nananalangin ka lang. Bumubukas lang ang bibig mo para masabi lang na ikaw ay nananalangin. Mali yun. Diba? Sabi dito sa 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano po? Sa Romans 12:12. Ito po yung last verse ko na po ito. Sa Romans 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Bakit sinasabing magalak kayo sa inyong pag-asa? Kasi every time na tayo ay dumudulog sa Panginoon, andun yung kagalakan natin kapag tayo ay tumanggap ng kasagutan. Kapag tinanggap natin yung tamang sagot ng Panginoon sa ating panalangin, nagagalak tayo. Di ba? Sabi dito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging
manalangin. No? Purihin ang Panginoon, mga kapatid, no? Kasi dito, pinakikita lang dito ng Panginoon na anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating mga ipinagpipray, tandaan nyo lagi, nadidinig ng Panginoon yan. Nadidinig ng Panginoon. Maaring sabihin natin na, Lord, hindi ako nakaka-attend ng mga churches. Hindi ako nakaka-attend ng church. Hindi ako nakaka-attend ng during services. Marami diyan uma-attend ng services. Prayer meeting, Bible study, soaking, Sunday service. Pero ganun pa rin, hindi nagbabago. Nakikita niyo ba 'yon? Nakikita niyo ba yung ganun na Nakikita niyo ba yung ganun na kaya sinasabi ko sa inyo, maging mapanuri kayo. Maging observant kayo. Lagi niyong titingnan kung yung tao na ipinapanalangin nyo na hindi nyo sila nakikita, ipinapanalangin nyo, meron bang ginagawa ang Panginoon sa buhay nila? Meron kaya nangyayari sa buhay nila? Meron. Di ba? Dito, sinasabi ng Panginoon, meron. Dahil nadidinig ng Panginoon yung panalangin mo. Kaya, maging mapanuri tayo. Lagi nating obserbahan. No? Kung hindi man tayo nakaka-attend during Sunday service o anumang services, purihin ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung relationship natin sa Panginoon hindi nawawala. Di ba? Yun ang mahalaga dun yung relasyon mo sa Panginoon. Umaattend ka nga ng lahat ng services sa Panginoon. Pero wala ka namang relasyon sa Kanya. Di ba? Andirito ka lang. Physically, andirito ka lang. Pero spiritually, wala ka rito. Di ba? Oo, sabihin natin, lahat na ng every Sunday, nandirito ka na. Presence ka na every Sunday. Every soaking, nandirito ka na. Physically. Pero spiritually, andirito kaya? Wala. Di ba? Paano? Walang relasyon sa Panginoon. Kaya ang pinaka-importante sa lahat, yung relationship natin sa ating Panginoon. No? Kahit hindi man tayo nakaka-attend ng services, ang importante, yung relasyon natin sa Kanya. Hindi nagbabago. No? Kaya tayo, wag nating husgahan ang ating mga kapatid. Hindi man natin sila nakikita, hindi natin alam kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. No? Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang aming po mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay ito po ay hindi nalilingid sa iyong kaalaman, Panginoon. Nalalaman mo ang nilalaman ng aming mga puso, ng aming isipan, ng aming kalooban. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga katugunan na iyong binigay sa aming mga panalangin, Panginoon. Lord, panalangin namin magmula noon, magpahanggang ngayon, Panginoon. Ito po ay amin pong ipinagpapasalamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, na meron kang sariling kalooban, meron kang sariling panahon para po, Panginoon, sagutin ang aming mga panalangin. Kung kaya't, Panginoon, patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Patuloy kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, tulungan mo po kami na higit pa naming mapagtibay ang aming pong relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming pong relasyon sa iyo ay higit pa naming ito po ay maging matibay at maging matatag, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na yung pong aming spiritual life, Panginoon, bawat isa, Panginoon, ay tunay nga po, Panginoon, yung pong pagyamanin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na iyong gagawin, sa lahat na iyong ginawa na, at patuloy na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.